Hello and happy Saturday to all of you, and let us listen again to this wonderful word of God. And today's Bible verse taken from the book of Matthew chapter 23. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs, which look beautiful on the outside but on the inside are full of the bones of the dead and everything unclean. In the same way, on the outside you appear to people as righteous, but on the inside you are full of hypocrisy and wickedness. And in Tagalog, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Brothers and sisters and friends and relatives, today's Bible verse po, ito po ay paalala ng Panginoong Hesus sa mga tagapagturo ng kanyang salita, na huwag kayong maging ipokrito, na maging katulad kayo ng puting libingan, ngunit sa loob pala nito ay punong-puno ng kalansay. Ang ibig po sabihin, kung tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, ipamuhay po natin itong mga salita na ating tinuturo. Hindi po tayo pwede magtuturo ng salita ng Panginoon Diyos, ngunit hindi naman natin ipinamumuhay. Nagpapakitang gilas tayo, nagpapakita tayo ng tayo ay malinis sa labas, tayo ay kagalang-galang, tayo ay karespe-respeto, ngunit ang kalooban pala ay punong-puno ng kasamaan. Ano po ang ibig sabihin ng punong-puno ng kasamaan? Unang-una po ang pagiging mapagkunwari, pagiging ipokrito sa buhay ng isang tao. Hindi lamang po nangangaral ng salita ng Panginoon Diyos, kundi tayong lahat po na sinasabi natin tayo yung mga Kristiyano, ngunit tayo pala ay mapagkunwari. Ang tunay po na Kristiyano, unang-una po ay may pagkumbaba. Ang ibig sabihin po nito, tinanggap mo ang salita ng Panginoon Diyos at ito po ay pinamumuhay mo at ipinapakita mo ito sa labas at sa loob ng iyong pagkatao. Kaya po mga kapatid, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos hindi lamang po pakikinig, kundi ito po ay pangunawa at pagpapakita kung paano natin tinanggap ang salita ng Diyos sa ating pamumuhay. Kung kayo naman po ay nangangaral, mga preachers, teachers sa ngayon, tama po na magturo kayo. Ngunit, i-apply po natin ito sa ating buhay. Nang sa ganon, makita tayo ng ating kapwa-tao, lalong-lalo ng mga kapatiran natin, na tayo talaga ay sumusunod sa bawat yapak ng ating Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin ng bawat yapak ng Panginoong Hesus, ang kalooban ng Ama ang ipinamumuhay natin. Hindi po tayo pwede pong maging isang tunay na Kristiyano kung tayo po ay katulad lamang ng isang libingan na puti. Ngunit sa loob lamang, sa labas pala, ay pagkukunwari lamang. Kailangan po sa labas at loob, tayo po ay malinis sa harap ng Diyos, sa harap ng karamihan, lalong-lalo na sa harap ng ating kapatiran. Magandang umaga po sa inyong lahat.